Siya, yung ating dwarf takunan na nyog. Yan na po yung itsura sa ngayon. Wala na tayong magawa kung yun talaga yung pangyayari, kasi nga nature nga kasi. El Nino phenomenon yung ini-expect na naman natin na darating po ngayong mga araw po, kasi yung La Nina na naman. Isang magandang araw mga ka-farm. Ngayong araw ipapakita ko lang sa inyo kung gaano po kalala yung tama ng El Nino dito sa amin, sa ating dwarf takunan na mga nyog. Napakatindi po talaga mga ka-farm, mga ka-agri, sa mga nagtatanim ng nyug dyan. Sana naman sa inyo dyan hindi masyadong grabe yung tama ng init ng panahon ngayon dahil sa El Nino. Ipapakita ko lang po sa inyo para po ma-update po kayo. So dito po, yan po, kung makikita nyo from this distance, mga 10 meters away, yan na po yung tama. Yung mga dahon niya sa itaas ay napuputol po sa gitna kahit green pa. Kaya po niyan, napuputol niyan dahil sa dehydration. Andiyan pa naman nakakabit, pero ibig kong sabihin wala. Sa gitna ng kanyang mga branches yan, parang napuputol po talaga. Kaya po niyan, at pati yung mga bunga niyang, napakarami niyang bunga noong past 2 months, inuhulog lang niya yung mga maliliit na bunga. Buti nga dito di natin inubos yung bunga niyan kasi nagkopra tayo. Kasi nga po sabi natin magtitira po tayo ng mga bunga niyang papatubuin talaga sana ngayong coming rainy season para po makapag-transplant uli. Pero kung makikita po ninyo, yan po yung tama sa mga dahon niya, yan na babali sa gitna dahil sa dehydration, dahil sa walang humpay na tama ng sikat ng araw. Sa araw-araw pa naman. Ngayon po makulimlim yung panahon, pero hindi ko alam kung talagang babagsak na yung ulan. 16th of May na dito, wala pang ulan talaga na malalakas. Yan po, parang mamatay po sila. Tingnan po ninyo, ganyan na po talaga grabe kalala yung tama. So nakakaawa po yung tama ng tawag doon, El Nino dito sa amin sa mga nyog ko. Ito, maraming bunga yan, pero nangyayari po yung mga branches dahil sa kawalan ng tubig, ayan, grabe, sandali po, kasi yung mga kambing natin dito sa kabila papakawalan po natin kasi wala na ring grass dyan sa loob. Naglagay lang tayo ng kumpay dyan para malugtungan po ito. Kitang-kita nyo naman po, grabe ebidensya yan po. Grabe kalala yung tama talaga. Halos po sa lahat ng mga dwarf takunan ko po dito. Ganyan po, lalong-lalo na po itong isang puno na ito. Ilang piraso na lang yung green sa itaas. Sana po ay maabutan na talaga ng tag-ulan para po hindi po yan mamamatay. Expectation ko po dyan po sa gitna niyan, sa tinutubuan po ng sanga niya ng mga branches niyan, liliit yung puno dyan. Dahil sana si pagtumbahan na itong mga branches niya sa ilalim, para magkakaroon po yan ng liliit yung puno dyan, at saka lalaki na rin pag dumating yung ulan. Parang ganun nakikita ko sa iba. Parang may leeg-leeg siya. Kung hindi po siya mamamatay. Sandali po. So yan po, pinalabas muna natin dito yung ating mga kambing para po makapagkain sila ng pakunti-kunti sa labas. Kasi nga dito sa loob wala. Itong mga vines lang yung kinukumpay ko para masustain po silang hindi naman mamamatay sa gutom. Yun po. Yung mga tama po ito, yung kasing mga puno ito, hindi natin kinopra yung mga bunga. Itong dalawang lines po ito, kasi ngayon yung balak ko para mapatubo ko yan ngayong rainy season. Yung mga bunga niya ngayon na pwede nang mapatubo talaga, kasi nagkopra po tayo past 2 weeks. So itong line, itong tatlong puno ito ay itong one line na po ito, hindi natin kinuha yung bunga. Pero yung nakita ko po sanang mas magandang ginawa ko kinuha ko na lang talaga sana yung bunga niya noon, at saka in-stack din sa ilalim. Kasi po yung nasa ilalim po, kung makikita po ninyo, yung line na po yan, wala nang malalaking bunga yan dahil kinopra po natin hanggang doon.
Hindi naman po grabe yung tama sa kanila kasi nga siguro wala na silang bunga pang dapat mabigyan ng tubig na marami. Di gaya dito sa one line na ito, marami pang nakakabit na bunga dyan. Kaya nga gaya na rin, para na siyang naging exhausted po talaga. Parang mas siyang na-dehydrate. Kasi yung aking pananaw dyan, yung roots niya ay nagsasuffer na makapag-ipon ng tubig sa ilalim para mailagay sa bunga. Kung mapapansin po ninyo yung mga nasa taasan na maraming bunga, wala. Nahulog po lahat ng sobrang init, nahulog po. Gaya po dito, oh. Dami sana ng bunga niyan sa itaas. Pero wala nang maliliit sa taas. Nilagay na lang yung sustaining water or nutrients din sa bunga niya sa ilalim. Maraming bunga po kasi sa ilalim. Kung may tubig lang po sana, hindi po mahuhulog yung mga bunga doon sa taas. Mga kanyog, mga ka-agri. Yan po, mga ka-farm. So, yun yung masaklap. Prayer lang po natin. Dumating na sana yung ulan para po hindi po ito mamamatay. Kasi nakikita ko po doon kasi doon sa amin sa barangay area namin, yung mga nyog na nasa tabing ilog na yung lupa doon ay more sandy soil po. May namamatay na po talagang nyog. Patay po, ubos na po lahat. Ganyan na po lahat yung kulay ng dahon. Ganito na po talaga kulay ng dahon ng kanilang mga nyug doon. Kaya namamatay po kasi nga sandy yung nasa ilalim, walang agos ng tubig sa mga sapa. Patay po yung nyug. So yun, panalangin tayo na umulan na sana. So siguro sa dyan sa inyo ay may malakas ng ulan. Ito may makapal ng ulap ayan po, oh. Pero hindi pa rin po bumabagsak talaga dito yung ulan na makapagbigay po talaga buhay sa ating mga tanim sa ngayon, mga ka-farm. So siya yung ating dwarf takunan na nyog, yan na po yung itsura sa ngayon. Wala na tayong magawa kung yan talaga yung pangyayari, kasi nga nature nga kasi, El Nino phenomenon yung ini-expect na naman natin na darating po ngayong mga araw po, kasi yung La Nina na naman, yun naman yung pinapangambahan po natin. Kasi sa may mga area po dito sa lupa namin, sa kabilang mga area na rin ng lupa ng ibang tao dito, may mga malalaking bitak. Pag yan binuhusan ng malalakas na ulan, magkakalandslide na naman yan. Yun na naman yung problema, mga ka-farm, mga ka-agri. So maraming salamat po. This is again once your friend Agritechnics TV. Pasyal ko lang sa iyo dyan po sa ilalim para mapakita sa inyo yung diferensya sa tama ng El Nino sa kinunan ko ng bunga at sa hindi po kinunan ng bunga. At hanggang dun sa kabila, go super dry din dun. Pero dahil nga kinuha ko na yung mga mature niyang bunga, lahat ng mature na bunga niya kinuha ko po doon, parang gano'n na po siya, oh. Hindi po siya masyadong na-dehydrate. Hindi po siya masyadong na-exhaust. Kung makikita po ninyo yung puno nga po yan, dahil kinuha na yung mga unang bunga niya, mapapansin nyo po, may mga maliliit po siyang bunga sa taas. Mayroon po siyang bunga sa taas na maliliit. Marami po. Yan po. Yan. Pupuntahan po natin yan. Hindi po gaya po dito na yung mga bunga niyang malalaki hindi natin kinuha dahil gusto nating ma-maintain na makapag tanim, makapag seedlings. Noong first week of pa sana May ko na kinuha yan, kaso lang kukunin ko dito sa ilalim. Mas mabilis po siyang ma-super dry. Baka hindi na po tutubo dahil sa sobrang init. At saka yun nga po, kaya pinabayaan natin dyan sa mga puno na yan. Kasi sabi ko, pag nahulog niyan dito sa lupa, kinuha ko na, most probably makokopra ko siya. Sabi ko baka walang maiwan sa akin na magiging planting seedlings natin pagdating po ng rainy season. Puntaan po natin. Ito po yung nangyari, oh. Hindi po sila masyadong nag-i-exhaust o nadi-dehydrate ito. May bunga po siyang maliliit. Ano po, gaya po niyan. Kaya po lang yung isang bunch na po yan, napakarami yung bunga mga more than 10 po yan. Minsan nga umaabot ng 20 yung bunga niyan per bunch pag rainy season. Pero nga dahil ngayon talagang wala silang
mahigop na moisture sa lupa. So yan, kung dito po tayo nakapwesto yan po, kitang-kita ebidensya, grabe yung tama talaga ng El Nino sa puno ng nyug na yan. Grabe, para siyang mga matay na mga langga, yung one lane na yan. Yun yung napansin ko. Siguro next na El Nino season, pag alam natin mga kanyog na may El Nino darating, mas mabuti siguro, lesson learned dito mula sa akin, kukunin na lang lahat ng mature ng bunga para po hindi po siya masyadong tamaan ng sobrang init, at saka po may iwasan nating mamamatay yung ating nyog mga ka-farm. Maraming salamat. Sana po umulan na. God bless us all. See you till next vlog po natin. Bagsak na lang po sana ito. Ito na lang talaga yung hope natin. Pag hindi po ngayon, bukas o the other days po, para po magkaroon talagang pandilig sa ating mga tanim kawawa. Talaga yung ating tanim po pula pang kawawa talaga. Super dry na po. Hindi daw pati hayop rin nandito sa laring. Marami na po ibon dito na mamatay kasi walang makagpunan ng tubig na maiinom. Ano po, pray lang tayo, isa lang tayo. Hindi nga po, wala naman tayong pagpupunan, pabubutan ng lakas sa Panginoon naman talaga. Babagsak na sana yung ulan. Sana po, yun po yung ating magagawa. May the Lord bless us. We'll sing, you and me together. Narinig ko yung bunga sa taas. Dahil last months pa natin kinuha yung mga mature ng bunga. Pero dyan, dito. Ako na po. Kinuha ako na lang sana. Past 2 months. Hindi ko sa gana minuto yung itsura. Though maybe you don't understand all the dreams and trust is hard. When your doubts try to stand, He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach His star. Though maybe you don't understand all the dreams and